Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Araw po ng Monday, start your day right. Huwag po tayong makalimot. Una sa lahat ay manalangin, magtagubilin sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Almansa Las Piñas Chapter para tayo naman po ay tulong-tulong na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan. At naroon po si Sister Alicia Dasa Ebol. Magandang umaga po. Good morning, Sister Alicia. Rise and shine. Good morning, Kuya, at Rise and Shine, mga kasambahay. Nandito po kami ngayon sa St. Mary Covered Court ng Almanza 1, Las Piñas City upang magdaos ng free haircut at libreng almusal sa ating mga kababayan. Nandito po sa likod ko ang mga volunteers mula sa MCGI Almanza, Las Piñas City upang magbahagi ng good vibes at pag-ibig sa ating lahat. Kami po ay babati in 3, 2, 1, MCGI cares, MCGI shines, rise and shine, Kuya! Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Balik ko sa'yo, Kuya. Maraming salamat po. Salamat sa inyo lahat at sa lahat ng ating mga kapatid na nariyan ngayon na nakikisa para tayo naman po ay maging maliliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain kayo ng Panginoon, babalikan ko po kayo in a little while. Keep on shining and keep on caring. Isang classic na pasta dish muna po, malasa at creamy ang ipakikilala sa atin ngayong umaga. Ang tawag ay creamy fettuccine with shrimp. Paano ba itong iniluluto at ano ang sikreto sa perpektong timpla nito? Panoorin natin sa atin pong Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay. For today's episode, magluluto tayo ng international dish. Tama. This dish is originated from Italy, but with a twist. And this time, the creamy shrimp version. Tama. Ang tawag sa recipe na ito ay creamy fettuccine with shrimp. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Unahin natin ang pasta. Sa isang kawali na may kumukulong tubig, lagyan ng asin at kaunting mantika. Iluto ang pasta ayon sa oras na nakasaad sa packaging. Kapag luto na, magtabi ng 1 cup ng pasta water at saka salain at itabi ang pasta. Sa mainit na kawali, maglagay ng olive oil at isunod kaagad ang butter at ang minced garlic. Lutuin sa medium heat hanggang sa mag-light brown. Isunod ang bacon at saka lutuin for 1 minute. Isunod naman ang mushrooms, saka isute hanggang sa magkaroon ng tusta. Ilagay ang shrimp at saka timplahan ng salt and ground black pepper. Lagyan ng lemon zest, lemon juice, at white wine. At hayaan itong mag-evaporate for 1 minute. Then haluin. Ilagay ang all-purpose cream, sugar at parmesan cheese at 1 cup of pasta water na set aside kanina. Haluin tsaka lutuin for 1 minute. Ilagay ang parsley at pasta. Haluin and serve. Voila! Luto na ang ating creamy fettuccine with shrimp. The word fettuccine comes from the Italian word fettuccine, which means little ribbon. Tama. At nakakatakam na, Ate Sarah.
Tama ka dyan, kaya tara, tikman na natin. Sige. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Perfecto. Delicioso. Sa atin pong Wonders of Creation, hindi lamang po ito basta likido na iniinom natin araw-araw. Ang tubig po ay mahalagang likha ng Diyos na idinisenyo para magpanatili ng buhay sa mundo. Paano nga ba nito na pananatili ang buhay ng mga nilalang? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Ano ang mangyayari kapag pinaghalo mo ang dalawang bagay na hindi nakikita o nahahawakan? Alam nyo bang kapag ang dalawang molecules ng isang klase ng gas na hindi nakikita at isang molecule ng isa pang klase ng gas na hindi rin nakikita, kapag pinagsama ay nakabubuo ng isang bagay na nakikita? Ang resulta ay isang sangkap na dinisenyo na bumubuhay at pinapanatili ang buhay. Ang tubig. Ang tubig ay isang liquid na walang kulay, walang amoy, at walang lasa. Ngunit mahalaga sa lahat ng anyo ng buhay. Ang chemical formula nito ay H2O. Ibig sabihin, binubuo ito ng dalawang hydrogen at isang oxygen na atom na pinagsama. Ang tubig ay isang mahalagang pangangailangan ng bawat buhay sa mundo, hindi lamang ng mga tao, ng mga hayop, halaman, at maging ang pinakamaliliit na organismo. Lahat ay umaasa rito. Ang tubig ay kilala bilang universal solvent dahil kaya nitong tunawin at dalhin ang mga mahalagang nutrients na kailangan ng mga cells at organs ng ating katawan. Mahigit kalahati o 60% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig. Ito ang nagsisilbing daanan ng buhay. Dinadala nito ang oxygen at iba pang sustansya sa mga selula at inaalis ang mga dumi at waste products mula sa ating katawan. Maliban sa function nito sa loob ng ating katawan, ang tubig ay ginagamit rin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mula sa pag-inom natin nito upang mabuhay, hanggang sa paggamit nito sa paglilinis upang manatiling ligtas sa mga bagay na nagdudulot ng mga sakit. Umaasa rin dito ang produksyon ng pagkain. Mula sa bukid hanggang sa hapagkainan, tubig ang bumubuhay sa bawat hakbang. Sa bawat aspekto ng ating buhay, kailangan natin ang tubig. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang anumang bagay na natuklasan na kayang humalili sa kahalagahan at kaginhawaang naibibigay ng tubig. Sa kalikasan, tubig ang pundasyon ng bawat ecosystem. Sa lupa, kailangan ito ng mga halaman upang makagawa ng pagkain at oxygen na sumusuporta sa lahat ng buhay. Sa mga ilog, lawa at karagatan, nagbibigay ito ng tahanan at sustansya sa napakaraming anyo ng buhay sa tubig. Sa katunayan, humigit kumulang 71% ng ibabaw ng mundo ay nasasakupan ng tubig. At dahil dito, napakalaki ng bahagi ng mga hayop at iba pang anyo ng buhay, mula sa pinakamaliliit na organismo hanggang sa malalaking isda at mammals ang umaasa sa tubig at sa mga ecosystem na kaakibat nito para mabuhay at mapanatili ang balanse sa kalikasan. Sa bawat patak ng tubig, may buhay na umaasa. Ngunit sa kabila ng dami ng tubig sa mundo, 0.5%
hanggang 1% lamang ang fresh water na malinis at nagagamit ng tao. Marami sa mga pinagkukunan ng tubig ang nagiging unsafe at contaminated gamitin dahil sa polusyon. Dagdag pa rito, ang sobrang paggamit ay mas mabilis kaysa sa natural nitong pagbalik. Pinalalala pa ito ng climate change na nagdudulot ng matinding tagtuyot at hindi tiyak na pag-ulan sa ilang lugar. Kahit ang tubig na nagbibigay buhay sa bawat nilalang ay hindi immune sa panganib. Ito ay biyayang bigay ng may kapal. Dapat nating ingatan at pangalagaan. Mula sa pagbibigay buhay sa lahat ng nilalang, sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan, hanggang sa pagiging mahalagang bahagi ng araw-araw natin, malinaw na ang tubig ay isang kamanghamanghang biyaya. Ngunit dapat tandaan na ito ay ibinigay ng dakilang manlalalang upang gamitin at pangalagaan, hindi upang abusuhin. Sa tamang paggamit nito, maiingatan natin ang ibinigay ng Diyos upang magpanatili ng buhay. Kaya masasabi na talagang tunay ngang ang tubig ay isa sa mga wonders of creation. Madalas ay nakatatakot po na pakinggan yung endoscopy. Pero alam niyo po ba na isa ito sa mga paraan para maagap na matuklasan ang problema natin sa ating mga tiyan at bituka? Kailan ba ito kailangan at bakit ba ito mahalaga? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Paulit-ulit na pagsakit ng sikmura, matinding heartburn o hirap sa paglunok ay hindi dapat ipagwalang bahala. Maaari itong magpahiwatig ng problema sa itaas na bahagi ng digestive system. Isa sa mga pagsusuring ginagamit para matukoy ang ganitong kondisyon ay ang endoscopy. Pero ano nga ba ang endoscopy at ano ang dapat gawin bago sumailalim dito? Ang endoscopy ay isang procedure na nagbibigay daan sa doktor na makita ang loob ng esophagus, tiyan at upper small intestine gamit ang isang manipis na instrumentong may kamera na ipinapasok sa bibig. Ginagamit ang endoscopy upang matukoy ang mga kondisyon tulad ng gastritis, ulcers, GERD, pagdurugo sa tiyan, impeksyon at mga posibleng senyales ng cancer. Inirerekomenda ang endoscopy sa mga pasyenteng matagal nang may acid reflux, hirap sa paglunok, nagsusuka ng dugo, naglalabas ng kulay itim na dumi o may biglaang pagbaba ng timbang na walang malinaw na dahilan. Bago ang procedure, kailangang walang laman ang tiyan kaya ipinapayo ang fasting nang hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras bago ang endoscopy. Mahalaga ito upang maging malinaw ang obserbasyon at maiwasan ang komplikasyon. Habang isinasagawa ang endoscopy, karaniwang binibigyan ang pasyente ng pampakalma o pampamanhid. Hindi ito masakit, ngunit maaaring makaramdam ng kaunting discomfort sa lalamunan. Habang isinasagawa ang endoscopy, maaaring kumuha ng tissue sample o biopsy at minsan ay gamutin agad ang pagdurugo o ibang abnormalidad kung kinakailangan. Matapos ang procedure, kadalasang pwedeng umuwi ang pasyente sa parehong araw. Ang initial findings ay maaaring malaman agad, habang ang biopsy results ay karaniwang lumalabas sa loob ng ilang araw. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Ngayon pong 2026, maganda maglatag ng tamang pamamaraan pagdating po sa ating mga pananalapi. Hindi kailangan po ay complicated. Kailangan lamang natin ay maging consistent. Pero papaano ba maaaring magawa natin ng madali ang pagbabudget at makabuo ng tinatawag po nila na money routines na maaaring tumagal? Panoorin natin sa atin pong You Can Do It.
No one is perfect. That's what makes us human. We all have a few areas na alam natin may mali tayo o pagkukulang. At isa na rin dito ay ang pagbabudget. Maaari ay masabi lang natin na ang pagbabudget ay maliit lamang na gawain. Pero malaki ang impact nito kung mayroon tayong disiplina. Kaya ito ang ilang mga tips on budgeting made easy. Save first, spend second. Kapag dumating na ang swelduhan, karamihan sa atin ay gagastusin agad. Pero mas mabuti nang maglaan ng budget para sa pag-iipon, lalo na para sa emergency fund. Track spending habits. Ilista kung ano ang iyong nabibili para mas mapadali na ma-track kung saan napupunta ang iyong pera. Sticking to your budget. Kung mayroon kang list ng mga dapat mo lang pagkagastusan, ay dapat masunod mo ito. Mahirap, pero mastering a budget is mostly about changing your attitude. Live within your means. Kung ano lang ang mayroon tayo at kung ano lang ang kaya natin, ay dapat makontento lang tayo. Give your money a purpose before you spend it. Lagi mong itanong sa sarili mo, kailangan ko ba ito? May purpose ba ito? O sa ikabubuti ko ba ito? Bigyan mo ng halaga ang bawat pinagkakagastusan mo, lalo na kung nakabudget lamang ang iyong pera. Tandaan, hindi mo kailangan na hintayin pang sumapit ang bagong taon para lang mabago ang nakasanayan mo na routine para sa iyong pagbabudget. Remember, budgeting is a form of self-care. It's not about being strict, but to feel safe and grounded. You can do it! Kung balikan ang ating mga kapatid sa dako ng Albansa sa Las Piñas, alamin natin sino po ang ating aabutin kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin si Sister Alicia. Good morning once again, Sister Alicia. Rise and shine. Good morning, Kuya, at rise and shine, mga kasambahay. Ngayon po ay patuloy po tayo nagbibigay ng ating libreng serbisyo dito sa St. Mary Covered Court sa Barangay Almanza 1. At pagpasok po natin sa ating venue, makikita po natin ang ating registration area kung saan maaari pong magpalista ang ating mga kababayan na gusto pong magpa-free haircut. Dito naman po sa ating other area, makikita natin ang free breakfast na inihanda ng ating mga nanay. Ito po ay free lugaw with egg at meron din po tayong free drinks. Kaya po sa mga naghihintay po doon para sa kanilang free haircut, maaari po silang kumuha po dito ng pagkain habang nakapila po sila. At dito naman po tayo sa ating main event, ang ating free haircut para sa ating mga kalalakihan. Nakikita po natin na madami po ditong nakapila, no? Madami pong naghihintay dito para makatanggap po sila ng kanilang serbisyo. At ayan na po, ongoing po ang ating nagugupit. Nandito po sila sa unahan. Kaya't ngayon naman po, nangamusta naman po tayo ng ating kababayan. Kuya Ken, hello po. Hello po tayo. Kamusta po? Kamusta naman po? Yun, okay naman yung program. Yung una-una nagpapasalamat ako sa mga staff ng MCGI. Sobrang masigasa sila. Tsaka, ayun, maraming matutulungan na tao rito sa St. Mary. Siyempre, una-una makakatipid sila sa paggupit. Ayun. Tapos sana tuloy-tuloy pa yung program nila na ganito. Yun lang naman. May mensahe pa po ba kayo na gusto niyo po ipahatid sa ating mga kasama dito or sa MCGI Thursday? Basta yun lang, more power pa sa MCGI. Good luck pa sa mga susunod na mga program. Salamat po sa Diyos. Sunod naman po natin ang presidente ng homeowners dito sa St. Mary, si Kuya Antonio. Yo, pwede po bang makausap po namin kayo? Oh, pwede naman. Pwede. Ayan. Ayun. Ano po ang masasabi po ninyo sa nagaganap po ngayong free haircut dito sa St. Mary? Masasabi ko lang na napakalaking bagay nito para sa mga kalalakihan.
Kasi nga, di ba, magkano ngayon ang gupit sa mga barbero, sa mga parlor, napakamahal. Ito, libre. Kaya tapos, hindi lang libre, maraming makaka-benefits. Maraming magugupitan yung ating mga kabataang lalaki at medyo may edad na mga kalalakihan. Kaya, pinagpapasalamat namin to sa MCGI at muli, ginanap nyo dito. Ang alam ko, mga pangatlong beses nyo na to Opo. Pangatlong beses nyo na ginagawa. Kaya bilang presidente ng asosasyon dito sa St. Mary, nagpapasalamat kami ng maraming Salamat po sa Diyos. At ano pa po ba ang gusto niyo pong parating po na mensahe para po sa MCGI Quezon sa mga nandito po ngayon sa ating venue? Yun nga, sana hindi kayo magsasawa na gawin nyo itong mga bagay na to. Kasama na rin yung, yung tinatawag na medical mission nyo. Kaya sana patuloy nyo gawin para sa benepisyo, hindi lamang dito sa St. Mary. Kasama na rin yung mga iba't ibang lugar na pinupuntahan nyo. Kaya napapasalamat ko. Salamat sa Diyos mo, Kuya Antonio. At balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again at sa inyo pong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at manatili po na sana tayo na nakikipagkaisa ng pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang kanilang wika, lahi, kulay, relihiyon, ano man ang kanilang political affiliation, maging maliliit na kasangkapan po tayo na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang pagsisikap ng isang nanay na pumasok bilang isang delivery rider para matulungan ang kanyang asawa at pangangailangan ng kanyang mga anak. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Madel Olivares, 43 years old, taga Imus, Cavite. Naalala ko nung pandemic, nag-worry na ako niya. Kasi hindi ko na alam kung paano kami kukuha ng income kasi ang akala ko yung lockdown saglit lang. Noong time na yon, nag-try ako magtinda-tinda ng mga alcohol. Kaya lang hindi rin sasapat kasi yung mother ko, kailangan din niya ng pambili ng maintenance na gamot, hindi naman kaya. Since na may kaibigan ako na may page sila ng pasabay, naghanap sila ng rider na kung pwede na mag-deliver sa mga bawat bahay. Ayun na sinubukan ko na makapasok doon at nagtuloy-tuloy na. Maganda rin yung flow nung biyahe ko nun kasi since lockdown, yung mga tao hindi lumalabas. So kami lang yung may privilege na mga delivery rider na makalabas ng bahay. So yun, i-chat ako or bubuking sila sa page para makapag-deliver ako sa kanila kung ano mang gusto nilang pabili. Kasi since maganda po yung kita sa akin, kasi alam ko parang bigay yun ng Diyos sa akin yung trabaho na yun kasi pinanalangin ko yun Kinabukasan, may nag-chat na sa akin na biglang, pasok ka na dito, biyahe ka na agad, tinuruan lang nila ako, tapos natuto na ako, lakas ng loob. Natatakot din po, pero ang ginagawa ko bago ako umalis ng bahay, nananalangin muna ako na sana gabayan ako, maingatan ako, maligtas ako sa mga yan sakit na sana hindi ako magkasakit kasi alam naman ng Diyos na para sa pamilya yan. Sa umaga naman po, yung mga anak ko inaasikaso ko, pagluluto ko sila ng pagkain dahil papasok. After po noon, si mother ko naman po, syempre papakainin ko rin, papaliguan. Tapos after noon, medyo pahinga muna. Sa hapon, ayan, start na ako hanggang 12 ng gabi. Pero kung halimbawa may ginagawa ako ng mga hapon, sa gabi na ako nag-start. Hanggang mga 1 na yon or 2 a.m. Nahihirapan din kasi minsan puyat, minsan masakit sa ulo. Masakit kasi sa ulo pag laging puyat
Pero sana yan. Kasi yon yung fake booking, pagdating doon nasa bukid, yung PIN. Tapos sabi ko, saan dito yung bahay? Tinatawagan ko yung customer. Wala, hindi sumasagot. Mga ganun po. Tapos sabi niya, ba't dyan ka ba't dyan ka nang gagaling? Yung pala, siya naman ang may fault. Mali naman pala yung store na hindi siya namili ng store kung saan ko dapat i-pick up. Sabi, kamo pinag-aralan ka ba? Sinabi ko na ganitong oras, hindi mo agad sinusunod. Tatanggapin ko na lang yun. Kasi ang turo naman sa amin, wag namin sagutin yung mga customer, hayaan lang namin. Hindi naman ako nahihiya. Kasi wala naman akong ginagawang masama. Hindi katulad ng iba. Para makagkaroon ng pera, magawa ng masama, di ba? Yun sa akin naman, alam ko malinis sa trabaho yun. Tsaka alam ko bigay yun ng Diyos sa akin. Kasi sa tagal ko na nagra-ride, naingatan niya ako eh. Hindi ako na-aksidente, mga ganun. Wala namang masamang nangyari sa akin. Meron man, pero hindi naman ganun kagrabe. Kasi po kung panghihinaan kayo ng loob, walang mangyayari. Kasi kailangan nating kumilos eh. Kung halimbawa, kung ano yung kakayanan mo, yun ang gawin mo sa pang-araw-araw mo. Humingi tayo ng gabay sa Diyos kung anong dapat natin gawin, ingatan tayo sa araw-araw. At syempre, yung pagtitiwala mo sa Kanya na magagawa mo kung ano yung nakakabuti para sa inyo, sa iyo at sa pamilya mo. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating magagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Muli po sa ating viewpoint, nagtanong tayo muli sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Nawawalan ka ba ng pag-asa kapag ikaw ay napipighati? At ano ang ginagawa mo para hindi ka tuluyang mawala ng pag-asa? Pakinggan natin ang kanilang mga tugon at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Hindi. Hindi naman. Hindi. Wala kang rason para mawalan ng pag-asa. Hindi dahil napighati ako ay titigilan ko na kung ano yung ginagawa ko. Habang buhay, may pag-asa po tayo. Yung hope po talaga is nawawala. Kailangan mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na meron ka. Hindi. Kailangan mag-bounce back pag may mga ganun challenges. Kailangan mo mag-reconcile, like presence of mind all the time. Kasi kailangan mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na meron ka bago mo i-give up kung ano man yung hope na tinatry mo i-achieve. Hindi. Kasi sabi nga, kung ang puso mo or yung paniniwala mo laging nasa taas, wala kang rason para mawalan ng pag-asa. Sabi, hindi, lalo na kung sa mga panahon na hindi maganda, sabi nga, mas dapat na hindi ka mawalan ng pag-asa. Kasi nangyayari yon with a purpose, na hindi lang basta nangyari siya sa buhay mo. Kumbaga, meron siyang purpose o meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Hindi naman. Siyempre, lagi po akong tumatawag sa Panginoon natin eh. Binabaling ko po sa aking trabaho. Ang ano-anong binubuting-ting ko doon sa ano. Kasi mayroon akong kaunting garden eh. Opo, syempre bilang tao, may pagkakataon din talaga na kapag sobra tayo napipigati, nawawalan din tayo ng pag-asa. Syempre una, dinudulog ko to sa Diyos kasi syempre, alam ko siya yung unang makakatulong sa akin at hindi dahil napigati ako ay titigilan ko na kung ano yung ginagawa ko. Kumbaga, mas dapat doon ko ituloy. Kumbaga, yung pigati kasi parang time mo para mag-isip, kumbaga, break mo para mas ma-realize mo yung mga bagay-bagay at magawa mo ng maayos yung kung ano yung ginagawa mo. Sa ganung punto po, doon po natin nasasabi na nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sa ganung punto lang po. Kasi yung pighati po, hindi po natin agad-agad yung aalisahan natin sa sarili natin eh. Kaya sa ganung punto po, yung pinakalawest natin, yung hope po talaga is nawawala. Hindi po siya temporary. Pero doon pong punto na yun, pwede po natin sabihin na nawala. Pero pwede po siya mabalik. Siguro po yung yung sa pamilya ko po.
na siguro hindi nila masyado napapansin ano yung mga ginagawa ko, ano po yung mga naging part po sa kanila na nagawa ko po. Tapos siguro po ang ginagawa ko po para hindi mawala na pag-asa at para makalimutin po yung ganun pong pagpipighati po sa sarili ko. Ang ginagawa ko po siguro lumalabas po ako, naglalakad-lakad, tumitingin-tingin po ako ng mga sa paligiran po para yung utak ko po hindi po nakafocus doon sa problema na meron ako. Tapos ang ginagawa ko po, nakipag-usap po ako sa mga kaibigan ko para kahit pa paano may nakakausap ako. Hindi ko man po sa kanila ma-open kung ano yung meron na problema sa akin. Ang ginagawa ko po siguro, sa pakikisalamuha ko po sa kanila, doon ko ini-express kung paano ko sila mahal na po bilang kaibigan. Kasama yun laging yung faith or prayer. And of course, we always look forward. Kasi sa work ko before, kailangan lagi nagbabounce back, especially pag hindi na-achieve yung goal. Sa akin, continuously praying sa Kanya. Yun lang naman talaga ang sagot doon kasi wala namang iba. Siyempre may family tayo na may magko-comfort sa atin, may mag-a-advise sa friends mo. Pero iba pa din yung tulong at kasagutan galing sa Kanya. Yun ang pinaka-the best na makukuha mo sa lahat ng panahon na dumadating sa buhay natin. Doon lang talaga kasi ang mga apo ko kasi puro na may mga trabaho. Kaya nagsusulo po ako doon sa kubo namin. Habang buhay, may pag-asa po tayo. Mas manalig sa Diyos at ituloy lang po ano yung mas ginagawa mo. Siguro po para iba pong gagawin para pong maano yung pighati ko is nagbabike po ako, minsan po nagja-jogging, tapos nag-workout na rin po para doon ko po nailalabas yung problema ko po, ganun po. Madalas na sanhi ng kawalan ng pag-asa ng isang tao ay dahil sa prolonged stress, paulit-ulit na pagkabigo, kawalan ng kontrol sa sitwasyon at pakiramdam na nag-iisa sa pinagdadaanan. Ipinapakita ng behavioral science na bumabalik ang pag-asa kapag may malinaw na layunin, emotional support, at maayos na paraan ng pagharap sa problema na nagpapalakas ng mental resilience. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kung paano mapapanatiling may pag-asa sa buhay kahit sa gitna ng matinding pagsubok? Huwag kayong nawawalan ng pag-asa sa kaunting pagsubok. Anong pagsubok ang... Wala namang pagsubok na hindi mo makakaya eh. Makakaya mo naman yan eh. Huwag kayong nawawalan ng pag-asa na para bang ayaw nyo nang tumuloy. Para kayong parang hindi kayo natuto ng aral. Kasi kung natuto tayo ng aral, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa eh. Habang ang nararanasan mo yung pagsubok, at napipighati ka, nahirapan ka, doon ka matuwa dahil natutupad sa iyo yung sinabi ng Diyos. Gusto kanyang maligtas. 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanala lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At nagagalaki ka tayo sa ating kapighatian. Nalalamang ang kapighatian gumagawa ng katiyagaan. Kasi kung walang hirap, hindi ka magiging matyaga eh. Pag nahihirapan ka, natututo ka magtiyaga. Yung pagtitiyaga mo, nagbibigay yun ng pag-asa. Kaya yung perseverance, yung pagpapatunay, pag-asa, etc. Nagbubunga yan eh. Maganda ay binubunga. Tingnan niyo yung mga nag-e-exercise. Napapagod yun, Pagod na pagod sila. Pagod na pagod. Pero tuloy pa rin sila. Kasi sabi nga nung mga nag-e-exercise sa gym, no pain, no gain. Pagka nahirapan ka, meron ka naranasang kirot, may gain ka. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng mabuti at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa.
tubig, ma'am. Wala ba ba, ma'am? Ano man? Tugnaw ko. Wala ba may ininit? Ma'am, meron po kayo mainit na tubig. Pwede po makahingi. Salamat po. Wala pa po akong benta. Hindi pa ako nakabenta. Ano tayo ininit tubig dahil? Ha? Ininit tubig. Tubig? Tugnaw ko. Pagdadagan na tayo. Salamat. Pwede ko makapangayog ininit tubig, ma'am. Ma'am, salamat sa Ginoo, ma'am. Ikaw na ka? Wala pa, ma'am. Pagkakaw ka na. Wala pa ko'y halin. Ma'am, salamat sa Ginoo, ma'am. Makahilak og tan-aw ko nga anak ko. Abala ginagmay lang, dili pa hawaon kaya nabe na sila ko kasing-kasing. Malipay po ba nga nakahatag ko kan. Kanina lang ako ibayad sa inyo, ma'am. Mahalin ka na. Close mong kami o ma. Salamat, ma'am. Salamat po. Pwede mo nakatabang ko ba sa ginagmay. Anak sa kanang na mga tabang. Kuan ko. Tagaan pa kong kuan. Lugang nakabas ko. Makatabang ba? Sana ginahanglan, anak. Wala ba may ininit? Sunod sa lang rin. Kakagda. Kuan lang, ininit para mainitan lang akong tiyan. Lai! Pag-init sa ito, Lai, din. Ito siya ka. Tangsa na yung mong ay. Tangsa. Hindi ka buwan mo. Kapag ka? Wala ka mang kuyalin, ma'am. Okay na. Ha? Ah. Hindi man ako mahuwas, ma'am. Pwede ako ibalot, ma'am, na amang pukoy ako. Okay ka, nasa lang na. Ito, ano ba tapos? Ma'am, salamat, ma'am. Hindi siya lang eh. Ilit siya bugna, ay di ko siya init. Kuan man ni mineral. Di mo lagi kay mo. Sensya yung kayo, wala dyan mainit. Salamat kayo, ma'am. Sensya yung kayo mo, wala dyan mainit. Kunti lang po. Sa inyo na lang po, ma'am. Okay lang, pila kayo. Magkano ba ito lahat? 20 po isa. Okay, bibinin ko na ito lahat. Ilan mo to? Apat? Apat po. Wala, te. Wala, bayad. Bayad. Salamat po. Ay,
Salamat. Ngunit na lang sikmura kay grabe gud. Tugnaw mo ako. Sabaw lang. Sige lang. Sige lang ka na lang. Pwede na, pwede na. Pwede na na. Oo. Salamat. Ay, mukha kami mga po kami. Oo, ma'am. Marami kasing yung lumalapit sa amin. Ano po nararamdaman niyo ba may lumalapit? Awa, syempre. Talagang naaawa kami. Galing din kasi kami sa sa hirap. Ma'am, pasensya na, ma'am. Balik ako na rin, ma'am. Makabayad ko sa NBI. Saan po, ma'am? Masaya. Masarap sa pakiramdam na may matulungan ka. Kung tumulong ka naman talaga na taos-puso, wala namang mawawala sa iyo eh. Kung hindi ka maghihintay ng pabalik, yung maghihintay ka na may bumalik sa iyo, walang mawawala. So tumulong ka na lang kung kaya mo naman. Sa kasalukuyan po ay ongoing ang atin pong ginagawang medical mission. Kasama po ang members ng Church of God International dito sa Barangay Tapulaw, Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang alas 5 ng umaga at tatagal po ito hanggang mamayang 9 o'clock. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa inyo, yung mga malapit po dyan sa lugar ng Barangay Tapulaw, dito po sa Orani, Bataan. Huwag po kayo mag-atubili, magsadya lamang po kayo dyan. Yan po ay libreng serbisyo na open po para sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. Wala po kayong aalalahaning babayaran o kung ano pa man at wala naman tayong hinihinging anumang kapalit. Ito po ay bilang pagtupad natin sa ating pananampalataya na gumawa ng mabuti sa lahat at maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Huwag po kayo mag-alala habang kayo naghihintay. May kaunti pa pong pantawid gutom dyan. Hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Ang lahat po na makakapagparehistro hanggang sa ating cut-off ay atin po namang tatapusing mapagsilbihan sa tulong ng Diyos sa kabuuan po ng maghapon po na ito. Makibalita tayo sa ating mga kapatid dyan. Good morning po. Kumusta kayo dyan? Rise and shine. Yes, good morning Kuya at rise and shine sa ating mga kasambahay. Ngayong araw po ay narito pa rin po tayo sa bayan ng Orani kung saan, kung nung nakaraang Lunes po ay napagsilbihan po natin ang mga taga-barangay Tagumpay. Ngayon naman po ay inilapit po natin ang ating mga libreng serbisyo para naman po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Taplao, Orani, Bataan. And Kuya, talagang maaga pong naghanda yung ating mga kasama dito na ma-ready yung mga kakailanganin para sa iba't ibang free services or mga i-offer nating libreng serbisyo para sa ating mga kababayan.
gaya ng medical and adult consultation or yung ating pong medical and pediatric consultation. Sa dental extraction, meron din po tayo dyan para sa mga kababayan naman po natin na gusto nang magpabunot ng ngipin. At meron pa rin po tayong optical. Ayan po ay free eye checkup with free reading glasses. Meron pa rin po tayong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na gustong magkonsulta ng kanilang legal matters ay meron po tayong libreng legal consultation kasama ang ating abogado. And bukod po dyan ay meron po tayong free haircut para sa ating mga kababayan na kalalakihan. And of course, kuya, kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors, ay hindi na rin po nila kailangan gumastos pa sa labas para bumili po nito. Dahil pwede rin po nila yung i-claim sa ating MCGI Pharmacy for free. At kuya, sa pagbubukas po ng ating registration kaninang alas 5 ng umaga ay umabot na po ito sa 70 registered patients na atin pong paglilingkuran, God willing. At yung iba pa po na mga bilang na darating po ng ating mga kasambahay na makapagpaparegister. Ayan pong 70 po na bilang na yan, kuya. Kanina lang po yan na 6:15 after po nating mag-open ng registration kaninang 5 a.m. And kung makikita nyo po sa likuran ko po, ito po yung mga nasa waiting area natin ngayon, ang mga patients po natin. Kaway-kaway po kayo. Good morning po sa inyong lahat. Ito po ay ating waiting area para sa ating medical adult consultation. And of course po, kuya, ganun pa rin po gaya po ng lagi nating nakagawian, habang naghihintay po sila sa kanilang respective waiting area, ay may inihanda naman po tayo sa kanilang paalmusal para habang naghihintay po sila ay pwede na rin po silang makakain habang naghihintay sa kanilang respective waiting area. And God willing po, marami pa po tayong nais na maabot at matulungan gaya po ng layon ng ating programa rito. Kaya naman next week, dadako naman po ang ating team dyan po sa Barangay Talimundok or Talimundok. Dito pa rin po sa bayan ng Orani, Bataan. Kaya po sa mga kababayan natin dyan na may dinaramdam or hindi nakakapagpa-check up dahil malayo sa mga clinic, mga hospital or dahil naman po sa budget, dahil minsan kinakapos po talaga tayo. Kung kayo po ay malapit sa ating area ngayon at sa area naman natin next week, ay pwede po tayong magtungo dito sa ating MCGI Clinic para makapagpatingin po sa ating mga experts or sa ating pong mga doctors. At wag po kayong mag-alala dahil wala po itong bayad at ito po ay open para sa lahat. Gaya po na lagi nating pinapaalala, lahat po dito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. At kita-kits po tayo sa mga susunod pang linggo sa iba't ibang update mula sa pag-ikot ng ating MCGI Clinic dito sa Bataan. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat po once again sa inyo lahat mga kapatid sa patuloy na pakikipagkaisa ng paggawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. At tuloy-tuloy lang po dun sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Tapulaw. At kung saan man galing kayo, okay lang po yan. Hindi naman po yan exclusive lamang. Basta't makakarating po kayo dyan, meron kaming may pagsisilbi. Pagdamutan po ninyo ang ating munting makakayanan. At yan po ay sa pamamagitan po ng members ng Church of God International o MCGI sa tulong at awa ng Panginoon. Ibig po nating maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao bilang pagpapahayag na ang karangalan po ay sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay. Sa Kanya mananatili ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. At tayo po'y nag-aanyaya sa pagpapatuloy ng ating pong mass indoctrination. Mamayang gabi na po ang ating ika-6 na gabi. At ito po ay ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. Ang ating segment, The Rise and Shine, ay inyo po mapapanood dito po sa ating programang Good Morning Kuya, every Monday, 6 o'clock in the morning. At ang ating serbisyong bayanihan, nagpapatuloy po. Ito po ay tuwing hapon, alas 4 ng hapon, Monday to Friday. Samantala, ang atin po namang mga charity centers ay nakabukas para magsilbi sa inyo. Ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City po ay ongoing ngayong araw po na ito. Diyan sa number 22 T. Serrano Street, Marulas sa Valenzuela City. Every Monday po tayo dito nagsasagawa ng ating medical mission.
5 o'clock to 9 o'clock din po ang ating registration. Samantala sa atin po namang MCGI Charity Center sa Quezon City, ito po'y nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po ang atin pong medical mission dito. Ang atin po namang MCGI Charity Center sa Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay nagsasagawa naman po ng ating medical mission every Friday. Ganun din po ang ating registration. Samantalang, everyday po tayo dito sa ating MCGI Diagnostic Center na nagsasagawa ng ating pong medical mission from ito po'y Monday to Friday. Yan. At magsadya lamang po kayo dyan. Bukas po ito para sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Ulitin namin, wala po tayong itinatangi. Ito po ay bukas para sa lahat kahit anuman po ang inyong religious affiliation. At this coming Monday, kung lolobin po ng Panginoon, January 26, dyan po tayo sa area ng Barangay Talimundok. Meron din po tayo dyang gagawing medical mission dito po sa Orani, Bataan, sa Barangay Talimundok. Kaya maaari po kayo makapagsadya sa January 26. Ganon din po ating registration, 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. On that note, nagpapasalamat po kami minsan pa sa inyong naging pagantabay sa atin sa araw na ito at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na may mga pangarap na patuloy na binubuhay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Para sa kanyang rendition ng awiting Pangarap ng Puso, narito po si Brother Josh San Miguel para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Sa bawat araw nitong aking buhay, mayroong pangarap na ipinagmakamtan. Ang laging laman ng aking dasal, sana ako ay makapagtagumpay. Buhay walang hanggan, pangarap ng puso, doon'y mapapawi lahat ng sipayo. Sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo, doon ang ligaya'y hindi maglalaho. Kapag dumarating ang mga pagsubok at itong dibdib ay parang dinudurog, ang alaala ko si Jesus na irog, di magpapabaya sa kanyang mga lingkod. Buhay walang hanggan, pangarap ng puso, doon'y mapapawi lahat ng sipayo. Sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo, doon ang ligaya'y
tayo sa piling ng Ama ni Jesus kong kasuyo. Doon ang ligaya'y hindi maglalaho. Makakamtan ng pangarap